Sumainyo ang Panginoon. Ang dakilang kapistahan ng kalisinisang pag-ibig ng mahal na Birhen Maria. So, sino ang naglihi? Sino? Si Santa Ana, ang nanay ng mahal na Birhen Maria. So, yun ang naglihi. Ang pinaglihi ay ang mahal na Birhen Maria. Bahagi yun. Kapag sinabi natin kalisinisang pag-ibig ng mahal na Birhen Maria, ay bahagi yun ng kung saan ay ibig sabihin ay siya walang original sin. So, bahagi yun na makita natin. Bakit? Ano ba may original sin? Yung original sin, yung nakita natin sa unang pagbasa. Bahagi yun. Sabi nga natin ng Quezon, tinatanong ko kapag pagdilig niya. Sabi, anong inaalis namin niya? Kasagot, kasalanan. Anong kasalanan ni baby? Baby pa lang yan eh. No? Yung sabi natin, walang kasalanan. Mayroon po. Original sin. Saan yung original sin? Yun ay epekto ng pagkakasala. Nung binasa natin sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, na tumutukoy sa unang, hindi lang unang mga magulang, unang pagkakasala sa Diyos. Yung pagkakasala ni Eva at ni Adan. Sapagkat nilabag nila ang tanging utos ng Diyos. Dahil sa kanilang paglabag sa tanging utos ng Diyos, nawa yung kanilang unang paglabag ay bahagi yun. Kaya napakahalaga yung turo ng kasalanang mana o original sin ay nabahagi na tayo ng kanilang unang pagkakasala. Bakit nabahagi tayo ng kanilang unang pagkakasala? Kasi babalikan natin, mahalaga ang maintindihan natin sa kagagawa minsan. Sabi nga, kung tayo mismo mga Katoliko, hindi natin maintindihan, lalo hindi mo maintindihan ng ibang hindi kabahagi ng ating pananampalataya. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit gano'n na lamang yung kanilang inis sa mahal na Birhen Maria. Kasi isang dahilan din yan hindi may paniwanan natin bilang mga Katoliko yung ating kuminsan pananampalataya. Kaya kapag may mga magtatag, kinakailangan may ipaniwanag natin ng maayos. Sapagkat isa ito sa mga lumabas sa pag-aaral ng CBCB at ng UST. So usapin natin kapag alutayan natin ay sa mga pananampalatayang hindi Katoliko. Hindi nila naiintindihan kasi bakit? Hindi raw natin maipaliwanag ng maayos. Kaya bahagi yun na kinakailangan natin maintindihan at matuturin tayo natin magpaliwanag. Hindi lang mga pari, hindi lang yung mga madre, dapat tayo lahat may paliwanag natin. Nagawa ng kasalanang mana, ay tayo lahat ay nagkaroon ng kasalanan. Bahagi yun, gawa ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. Bakit? Gawa ng parusa. Gawa ng parusa. Kaya baka akala ng iba, kapag gumawa ka ng masama, hindi ka maapekto, hindi may epekto yun. At kung minsan, ang epekto yun hindi lang mo sa atin,
sa salit-saling lahi. Bakit ano yung parusa? Ano yung parusa na binigay kay Eva at kay Adan? Anong parusa na binigay kay Eva at kay Adan? Pinalayas! Saan pinalayas? Sa paraiso. Kaya nasaan tayo? Nasaan tayo ngayon? Nasa pangit. Kasi bakit? Ang original na plano ng Diyos ay doon tayo sa langit. Yun ang original na plano ng Diyos. Tayo ay dapat nasa... Dahil pinagaya sa Eva si Adan, kaya napunta tayo dito, no? Sa lupa. Kaya yung sakit, kamatayan, pag-labor, yan ay naging kamahal. Epekto yan. Bakit? Pinalayas tayo sa kaharian ng Diyos. No? Yun naman ang makikita natin. Ngayon, bakit tinawag natin Immaculada Conception? Pinanlihim, walang bahi ng kasalanan. Hindi lang basta bahagi ng walang kasalanan. Kasi kapag tayo umumpusan, nawala yung kasalanan natin. No? Nung tayo ay bininyagan, nawala ang mga kasalanan natin. Pero si Maria, special. Special siya. Bago pa siya pinaglihi. Hindi lang basta ipinanganak, no? Pinaglihi. Pag sinabi natin pinaglihi, kung kailan yung sperm cell ni San Joaquin at saka yung egg cell ni Santa Ana ay nagtagpo. Bago pa nagtagpo yun, na dapat siya ay magpamana rin ng kasalanang mana. Anong ginawa ng Diyos? Inalis na kaagad ng Diyos. Inalis na kaagad ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi inalis ng Diyos, hindi pwedeng si Jesus ay magiging Mesiyas. Bakit? Bakit hindi pwedeng maging Mesiyas si Jesus? Mababahagi natin siya ng kasalanang mana. No? Kasi bakit? Mababahilan mo siya ng kasalanang mana mula kay Maria. Kasi bakit? Siya rin, tao ang Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Para talagang masabi na, yung si Jesus na yan ay talagang walang kasalanan, kaya kailangan alisin yung kasalanan na dapat ay matanggap ni Maria nung siya ay ipinaglihi ni Santa Ana. Nang sa gano'n natin, walang pagkakasala na maaaring makadapat kay Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya yun po naman yung nakita natin. Kaya ninayos ng Diyos sa si Maria at siya ay pinagdiriwang natin ngayon bilang bahagi ng ating pananampalataya na pinagdiriwang walang kasalanan. Nauna siyang maligtas ng Diyos. Mauna siyang iligtas. 33 years. Nauna siya kaysa sa atin. Kasi yung pag-aaman ng pagliligtas ng Diyos ay sabi nga natin ay sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay na nangyari 33 years pa. No? Kung siya ay ipinako at muling nabuhay sa ating daigdig na ito. Pero yun po naman yung makita natin, maging bahagi yun. Kaya sabi nga ako minsan makikita mo yun sa Biblia. Well, hindi yung tahasan na nakikita mo. No? Kasi wala naman kwento tungkol sa bagay niya. Pero sa iba, meron naman ginamit natin. Kung inyo pong napakinggan,
Anong sinabi ko dito? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Matuwa ka, ikaw ay kalulugod sa Diyos. No? Mary, full of grace. Ama ng Maria, napupuno ka ng grasya. Kalugod-lugod ka sa Diyos. Bahagi yun na kung saan makita natin. Kasi hindi siya pwede maging tagapagdala ng kapananampalataya ng Diyos kung si Maria ay may kasalanang mana. Kung ano man uri ng kasalanan. Hindi siya pwede maging tagapagdala ng magliligtas. Kaya inayos ng Diyos na siya ay tunay na magiging kalugod-lugod sa ating araw. So anong yung hawa na namamakikaw namin? Na namakikaw namin na ang sa Diyos ay nahin na aking maging sabi nga na malinis, maging kalugod-lugod sa Diyos, mapuno ng grasya ng Diyos. Hindi ho, para ngayon magdanas ng maraming disgrasya. No? Kasi yung salitang disgrasya, tawag na natin ay ay negative grasya. Ibig sabihin, walang grasya, kaya ka nagkaka-disgrasya. So, kabaligtaran ng alin ni Maria na pupuno ng grasya. Kaya hindi naman huwag natin kalimutan yun sa iyong biyaya na patuloy na ibinawanin ng buhay kapalo na sa tulong ng pagliligtas ng Diyos na unang tinanggap ni Maria ay naisilin ng Diyos na pakinabangan natin. So si Maria yan kailangan yung unang tumanggap ng biyaya at sa pamagitan ng kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos natin na hayaan na siya ay maging kabahagi ng dakilang misyon na ito ay higit natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas para sa bawat isa sa amin. Kaya nga, sana po, yun ang pagiging natin higit ng pagkakataon. Kaya nga, kapag tayo ay nagsasabi, bagaman dinadagdag ko nilang puso sa prayer, kaya sabi ko ay Ave Maria Purísima, no? Ang ibig sabihin nun ay Maria, no? Mahal na Direk Maria, nakalinis-linisan. Anong sagot ninyo? Anong sagot ninyo? Simplicado concebida. Simplicado concebida. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Sino may alam? Yun. Anong ibig sabihin nun? Concebida. Palakpakan naman natin sa sister yan. Yung mga tao yan, huwag tayo mahiya. Kaya maalam namin yung ating alam. Kasi hindi mo yung sa ginagawa. Anong ginagawa niya? Hindi ko alam. Hindi ho. Kasi yung kabanalan, hindi pwede yung kabanalan ay hindi natin alam. Yung kabanalan ay isang pagkasakalo para na mga gawain na naiintindihan natin. Sana rin po yung ating mga debosyon at mga pagkilos na ginagawa natin, maging maliwanag mo sa ating marami. Ito talaga yung pagliligtas ng Diyos. Maging maliwanag sa atin natin, pinupuno tayo ng grasya ng Diyos. Kaya umiwas tayo sa anumang bagay na magdulot sa atin ng disgrasya. Umiwas tayo sa kasalanan. Kung sakali kang nakagawa tayo ng kasalanan, mag-umpisa kagad. Mag-umpisa kagad. Para naman sa gano'n ay hindi natin pakinaman. Kasi yung nais ng Panginoon sa atin,
para sa kanyang ina. Ngunit maging marami natin tayo yung mga anak ni Maria, kapatid ni Jesus na alin, pinupuno ng grasya ng Diyos.